nating buksan ang pagpahayag ng kalagayan ng kalusugan ng ating bayan at mga kasama, ang kalihim ng kalusugan taong 2010, Dr. Esperanza Cabral. Palakpakan po. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan at kasangga sa pagtataguyod ng kalusugan ng ating bayan. Isa pong karangalan na ipahayag sa inyo ang kalagayan ng kalusugan ng ating bayan ngayon. Mas malaking karangalan ang pagkatawan sa Primary Care Coalition, ang pagsasanib puwersa ng mahigit sa 40 organisasyon at samahan ng mga may interes na maging malusog ang ating pamayanan. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang krisis pangkalusugan. Taon-taon, 100,000 Pilipino pa rin ang namamatay sa nakakahawang mga sakit tulad ng tuberculosis at pneumonia. 5,000 mga ina ang namamatay sa panganganak. 70,000 mga bata ang namamatay bago sumapit sa kanilang ika-5 taon. At may bagong salot pa na umuusbong. Ang non-communicable diseases o mga di nakakahawang sakit tulad ng sakit sa puso, stroke, sakit sa baga at cancer. Ayon sa World Health Organization, ang epidemya na ito ay pumapatay sa 175,000 lalaki at 135,000 babae taon-taon. Yan ay mahigit sa 300,000 Pilipino kada taon o 30 Pilipino kada oras. Ito ay katumbas ng pagbagsak ng 2 malalaking eroplano araw-araw. Mababawasan ng kalahati ang pagkamatay mula sa sakit na hindi nakakahawa at maiiwasan ang karamihan ng pagkamatay sa impeksyon, panganganak at pagkabata kung mayroong angkop na serbisyong pangkalusugan. Sa kasamaang palad, hindi natutugunan ang mga problemang ito dahil sa kakulangan ng mga manggagawang pangkalusugan sa ating bansa. Isaalang-alang natin ang mga sumusunod. Una, karamihan ng mga Pilipino, lalo na ng mahihirap, ay pumupunta sa pampublikong pasilidad para makakuha ng serbisyong medikal. Pangalawa, sa mahigit na 65,000 doktor, kalahating milyong nurse, at halos 75,000 midwife na nagpa-practice ng kanilang propesyon at rehistrado sa Professional Regulation Commission, noong taong 2013, hindi man lang umabot sa 3,000 doktor, 5,000 nurse, at 20,000 midwife ang naglilingkod sa pampublikong pasilidad. Wala pang isang doktor, isang nurse, at 2 midwife ang nangangalaga sa kalusugan ng bawat 10,000 Pilipino. Kung pagsasamahin, wala pa sa 3 manggagawang pangkalusugan ang nangangalaga sa bawat 10,000 Pilipino. Kakarampot kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization na 24 na manggagawang pangkalusugan ang kailangan sa bawat 10,000 tao para lang matugunan ang pangangailangan ng mga nagdadalang tao at ng mga bata na isa sa pangunahing layunin ng Millennium Development Goals. Pang-apat, hindi lang doktor, nurse at midwife ang kulang sa pampublikong pasilidad. Kulang din ang mga dentista, pharmacists, medical technologists at iba pang profesional sa larangan ng kalusugan. Hindi rin sapat ang bilang ng mga barangay health workers na ating kaakibat sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Ano naman ang epekto ng kakulangan ng manggagawang pangkalusugan sa mamamayang Pilipino?
Malaki ang pagdurusa at malawak ang perwisyo na naidudulot nito. Pero bigyan nating pansin ang tatlong malaking problema na nangingibabaw. Una, malamang ay hindi natin makakamit ang kahit alin sa mga MDGs na may kaugnayan sa kalusugan pagdating ng 2015. Hindi natin aabutin ang layuning pagbaba ng pagkamatay ng mga ina. At hindi rin natin aabutin ang layuning pagbaba ng pagkamatay ng mga bata bago sumapit ang kanilang ika-5 taon. Hindi kasi nadadagdagan ang dami ng manggagawang pangkalusugan na dapat sana ay nagtataguyod sa mga programang kinakailangan upang makamit ang Millennium Development Goals. Pangalawa, lalong lumulubha ang kawalan ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mahihirap. Noong taong 2003, natuklasan na mas maraming mayayaman ang gumagamit ng PhilHealth kaysa sa mahihirap. Noong taong 2013, makalipas ang isang dekada, lumala pa ang sitwasyon. Bagamat sa pangkalahatan, dumadami na ang gumagamit ng PhilHealth, higit na lumaki ang bilang ng mga mayayaman na nakikinabang dito kumpara sa mga mahihirap. Kung sino pa ang mas nangangailangan, sila pa ang hindi nakikinabang sa PhilHealth. Marami na ang naipanukalang paliwanag sa suliraning ito, ngunit wala pa ring pagbabago. Sa paniniwala natin, simple lang ang paliwanag. Kung walang manggagawang pangkalusugan, walang magbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Pangatlo, panghuli at pinakanakakagambala, halos kalahati o 47.6% ng mga namamatay na Pilipino ay hindi nakakakita ng doktor o kahit na sinong manggagawang pangkalusugan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga patunay na ang sambayanan ay humaharap sa isang malubhang krisis, ang kakulangan ng manggagawang pangkalusugan. Malubha ang ating suliranin. Lumalaki ang ating pangangailangan sa pag-alaga ng ating kalusugan, pero hindi lumalaki ang ating kakayahang lutasin ang problemang ito. Sa katunayan, mukhang lalo pang lalala ang sitwasyon. Lalong lalaki ang pangangailangan dahil lumolobo ang populasyon ng Pilipinas, dumadami ang tao na saklaw ng PhilHealth, at dumadami rin ang benepisyong iniaalok nito. Sa kabilang dako, lalong nababawasan ang supply natin ng manggagawang pangkalusugan, lalo na sa kanayunan, dahil sa patuloy nilang pagluwas sa syudad o di kaya'y paglikas sa ibang bansa. Hindi naman natin sila masisisi dahil napakababa ng sweldo, hindi na ibibigay ang mga karapat-dapat na benepisyo at mahirap ang kondisyon sa trabaho. Ang Pilipinas pa rin ang pinakamalaking exporter ng nurse sa buong mundo. Tayo rin ang ikalawang pinakamalaking exporter ng doktor. Sunod lamang sa India na di hamak na mas malaking bansa kaysa sa atin. Inaasahang lalo pang lalala ang paglisan ng ating mga manggagawang pangkalusugan sa pagpapatupad ng ASEAN Integration Program sa 2017 dahil padadaliin ito ang pagpunta ng mga profesional sa ibang bansa sa rehiyon. Malinaw na ang kakayahan nating magbayad para sa serbisyong pangkalusugan ay lubhang nadagdagan dahil sa kinikitang buwis ng sin tax. Ngunit ang kakayahan nating maghatid ng serbisyong pangkalusugan ay naaantala dahil hindi sumasabay ang pagdami ng manggagawang pangkalusugan sa paglaki ng ating pangangailangan. Dahil dito, nanganganib pa rin na hindi maalaga ang mabuti ang kalusugan ng ating mamamayan. Pinangangambahang mas malubha ang epekto nito
sa mga mahihirap at lalong lalaki ang agwat ng antas ng kalusugan sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Dahil dito, nananawagan kami sa pamahalaan na itaguyod at palakasin ang primary care workforce ng ating bansa. Sino ba sila at ano ang kanilang tungkulin? Ang mga primary care workers, ang mga manggagawang pangkalusugang unang humaharap at nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Kaya nilang gumamot ng pangkaraniwang sakit. Kaya rin nilang magpayo upang maiwasan ang sakit at lalong mapabuti ang kalusugan. Ang mga primary care workers ay tuloy-tuloy na nagpapakadalubhasa sa paggamot sa mga karaniwang sakit na idinaraing ng nakararaming pasyente. Ang serbisyong hatid nila ay komprehensibo at abot-kaya pa. Ginagabayan din ng mga primary care workers ang mga pasyente sa paggamit ng komplikadong sistema sa serbisyong pangkalusugan, halimbawa ng PhilHealth. Tinutukoy nila kung sino-sinong pasyente ang makikinabang sa panggagamot ng espesyalista. Sino-sino ba ang mga primary care workers? Sila ang mga doktor, mga general practitioners, mga general internists, family physicians at pediatricians, mga midwives at mga nurse na isang tabi ang pagkakataong kumita ng mas malaki upang makapagbigay ng komprehensibong serbisyong medikal sa abot-kayang halaga. Saang bansa man magpunta, ang mga primary care workers ang pundasyon ng sistemang pangkalusugan. Pagdating sa kalusugan, sila ang kampyon ng mga mamamayan. Kung hindi nila gagabayan ang mga pasyente, malilito ito sa mga komplikadong mundo ng mga ospital at espesyalista. Kung wala sila, ang serbisyo ay matutuon lamang sa pagbibigay lunas sa mga sakit at hindi sa mga paraan para umiwas sa sakit. Kung wala sila, lalo lang mahihirapan ang ating mga barangay health workers sa pagtugon sa pangailangang pangkalusugan ng mamamayan. At kung wala sila, lalong mapamamahal ang gastusing medikal. Lalong di maaalagaan ang kalusugan ng mga mahihirap at bababa ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang kalusugang panglahat ay hindi lamang tungkol sa kagamitan at pasilidad o pondo na pambayad sa mga serbisyong medikal. Higit na mahalaga dito ang pagkakaroon ng mga taong mangangalaga sa kalusugan ng ating kababayan. Kung walang primary care, mananatiling pangarap ang kalusugang pangkalahatan. Bilang pagtatapos, kami ay may isang pahayag, isang hiling, at isang pangako. Ang aming pahayag sa taong bayan. Tayo ay humaharap sa isang malubhang krisis na dulot ng matinding kakulangan ng manggagawang pangkalusugan. Dahil dito, mapanganib ang buhay at kalusugan ng milyon-milyong Pilipino, lalo na ng mahihirap. Ang aming hiling kay Presidente Aquino at sa ika-16 na Kongreso, imbestigahan at tugunan agad ang krisis na ito para sa mamamayang Pilipino. At ang aming pangako, ipaglalaban namin ang pagsulong ng mga batas, polisiya at programa na magtataguyod sa primary care bilang pundasyon ng tunay na kalusugang pangkalahatan. Ang dapat tugunan ng mga batas, polisiya at programa ay ang mga ito. Una, ang pag-recruit ng sapat na dami ng manggagawang pangkalusugan, lalo na ng primary care workers. Pangalawa, ang pagsasanay ng mga manggagawang pangkalusugan upang lalo silang maging bihasa sa pagtugon sa mga karaniwang karamdaman. Pangatlo, ang paghikayat
sa ating mga manggagawang pangkalusugan na manatili sa Pilipinas sa pamamagitan ng makatarungang sahod, nararapat na benepisyo, at mabuting kondisyon sa trabaho. Pang-apat, ang mahusay na pangangasiwa sa bilang at uri ng mga manggagawang pangkalusugan para matugunan ang pangangailangan ng bayan. At panglima, ang regular na pagsusuri sa dami ng kailangang manggagawang pangkalusugan dahil ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang amin pong sigaw, walang kalusugang pangkalahatan kung walang mangangalaga sa kalusugan ng sambayanan. Salamat po.